ni Emma, Madam, pwede bang mawala ang pagkasenador nila kung makakasuhan man sa no, hindi pa. Hanggat hindi pa sila convicted, di ba? Matagal naman kasi yung kaso. Di ba? Matagal yung kaso na yan. So pag na-convict na sila, ibang story na yon. Pero hanggat ongoing ang kaso, pwede pa rin silang manatili na sila ay senador. Katulad ni Laila de Lima. Yung chumup-chup dun sa kay Dayan. Di ba? So yan. Pero ang target talaga nila yan, mga palangga, ayun nga, tatanggalin ang, papalitan ang majority, ang leadership. Okay? Kaya naman, humiling, okay, pinush ni Bangag Jr. sa pamamagitan ni Lisa Tanas, ni Bangag, yung mga buwakan ng inang yan sa pamamagitan ni Remulla, pinupush nila, okay, ginagamit yung ombudsman, yung budolman, para magpuwersahin nga itong Sandigan Bayan na magbigay ng whole departure order o precautionary whole departure order. Nakita ninyo? Noong 2025 election, mga kababayan, okay, nag-start ang campaign period Feb 11, yung official campaign period. So ito yung depensa ni Senator Marcoleta na nung binigay ang pera sa kanya, okay, as a gift, ang sinabi niya, ito ay wala pang election period. At I know, magagaling naman ang naabogado yan. At alam natin na hindi naman makakalusot yung paggigipit nitong mga bangag na ito kung dadaanin sa tamang legalidad. Right? So sinasabi ni Senator Marcoleta na hindi pa siya official na nangangampanya during that time. Okay? At hindi pa regulated campaign contribution under the law according to Senator Marcoleta, at ito ay private donation. At sabi naman, ang depensa naman ni dating Congressman Mike Defensor, mga kababayan, ito ay hindi galing sa pondo ng gobyerno. Hindi galing sa flood control. Okay? Kung ito ay private money na dinonate o naregalo and also recorded, according to Marcoleta and Defensor, na yung donation na yun, private donation, ay binayaran ng taxes. Meaning, walang planong itago. Although like after, dun sa report, after 11 months na raw yata nag-declare, nagbayad ng taxes, mga kababayan, it doesn't matter kung after 11 months na siya nagbayad. Kasi pwede naman mag-late payment, di ba? Ng taxes, ng income tax. Tignan mo nga yung putang inang Erich Sylvester. Di ba? May record yan na hindi nagbayad ng tax for 13 years. Delayed din yan. Even sa Amerika, pwede kang hindi magbayad ng tax for several years and later on, di ba, kung di mo kayang magbayad, installment, di ba? So, hindi porket delayed ang pagbayad ng tax with that donation, hindi ibig sabihin ay may nilabag na batas. But, syempre, ang Bangag administration ay hindi titigilan ang 13 senators, lalo na si Senator Marcoleta. Alright? Senator Marcoleta, Senator Robin Padilla. Teka po, nasa lang natin yung alindog ko kasi mukhang malabo. Alright? So yun, mga kababayan. Kaya nga, paano maging plunder yun kung hindi naman galing sa flood control? Good defense nila. Di ba? So yan ngayon ang legal issue na pagdalabanan nila sa korte. Ito ay hindi galing sa nakaw sa kaban ng bayan, hindi misuse of government funds, at hindi ito ninakaw taliwas sa sinasabi ng ombudsman. Ngayon, mga kababayan, ano ang gusto nilang palabasin sa taong bayan? Siyempre, gusto nilang sabihin na si Marcoleta ay, plunderer, is the same thing with Inday Sara, di ba? With the Duterte. At sinasabi ito ay, ano tawag dito? Ito ay dapat, maparusahan, chuchu-chuchu. At sinasabi nila, 75 million is, sabi ni, pangalan nito ng Bangag administration, itong si Remulla, sabi niya, ito daw ay manifestly excessive at hindi na, it's just a simple or ordinary generosity. Kung gusto niya magbigay ng 100 million Diba? Meron ba dyan? Baka gusto niya magbigay ng 1 billion sa alindog ko ngayon. I mean, kung gusto kang bigyan at hindi naman galing sa flood control, di ba?
Anyway, alam niya na kung anong gusto nila. And another depensa, ang pinaka-strong depensa ng ating Marcoleta, ito ay hindi pa campaign period, even though ito ay private donation na binigay sa kanya, mga kababayan. So, kung titignan mo ang batas, alright, at which is magaling dyan, si Senator Marcoleta, wala naman talagang nilabag yan. But, dahil din sa fact-finding investigation na gagawin nila ng budolman o ombudsman, diba? Siyempre, gusto nilang makita yung bank records, AMLAC reports, COA, chuchu, diba? Hanap sila ng mga fake na mga witnesses, mga palangga, at kung ano-ano pang mga dokumento na pwedeng fabricated sa in the next few days, kasi gusto nilang mabigyan ng sandigang bayan si Senator Marcoleta, ang pinaka-importanting usapin nito si Senator Marcoleta kasi nga napakahalaga niyang character dahil siya ngayon ay nasa Senado at ngayon inelect pa siya, itinalaga pa siya bilang Vice Chairman diyan sa Blue Ribbon Committee kung saan yan ay iimbestigahan nila yung flood control o yung maleta gang na si Marcos Jr. kasama lahat ng mga gabinete niyang kasabwat. So ngayon hanapan nila yan ng butas, isusupina nila yan. At ano gagawin nila? Kung si PRRD nga, napakidnap nila. Isusupina nila yan at sasabihin nila may probable cause. So bigyan ng warrant of arrest si Senator Marcoleta. Even though hindi pa siya convicted, wala pang trial, bibigyan nila yan ng subpoena or not subpoena, warrant of arrest. Kasi nga, non-bailable itong plunder case na hinahain nila. Yan yung purpose niyan. Non-bailable, syempre, hindi makapag-bail si Senator Marcoleta. Ako, I'm just fast forward na yung analysis natin dito, no? Hindi makapag-bail, ikukulong nila ngayon. Diba? Meaning, kikidnapin nila. Right? Kasi nga, mga kababayan, kahit hindi pa convicted, pag sinabi nila, nakipagsabuatan sa sandigang bayan, ay ito, may probable cause kami na ganito, na ganyan, based dito sa mga dokumento at sa mga witness na ganito, chu-chu-chu-chu. Diba? Warrant of arrest, in other words, kidnapping. Dahil illegal, fabricated ang kanilang gagawin ng Bangag Administration at dyan magaling si Lisa Tanas, si Marcos Jr. at lahat ng mga kasabwat nila. Kasama ang Department of Justice, which is under ng Ombudsman. Di ba? Remember that Vida, yung buwaka ng inang mukhang nagsisinghot din halos lahat sila. Balikan lang natin. Medyo, ano muna tayo? Balikan natin. Flashback ng konti. Pumunta sa Prague, nagdala ng mga isang katerbang batalyong mga hindi natin alam kung kabet o mga taga NBI, mga pulis na pinamasahian ng taong bayan para dukutin si Zaldico doon nung nagpakalat sila ng fake news na si Zaldico ay nakakulong o na-aresto sa Prague. So diyan magaling ang Bangag Administration sa kidnapping. Kaya mga palangga, actually hindi naman ako natatakot, although yung nakikita natin, harap-harapang panggigipit, harap-harapang panggagago. Mga kababayan, number one, gusto nilang buwisitin, harasin si Senator Marcoleta. Siyempre, may mga, parang si Senator Marcoleta, na-meet ko yan sa Hague, nag-travel lang naman yan to see if makita sana si PRRD, but unfortunately, hindi siya pinayagan makapasok. At siyempre, may mga engagement yan, di ba? May mga invitation sa iba't ibang mga bansa, di ba? As a senator. So, yan yung purpose nila na buwisitin, iharas at pigilan ang ating mga kaalyado dyan, yung ating magnificent 13 senators. Diba? So sabi ko nga sa inyo, kahit hindi pa nasisimulan yung kaso, dyan, na-file lang at sasabihin na ito may probable cause, uhulihin nila si Senator Marcoleta. Mga kababayan, kasi yung kinasa sa kanya plunder, para what? Para ano, mga palangga? Para siya ay tanggalin dyan sa Senado. Yan ay makakaapekto sa impeachment voting pagdating ng panahon kapag tuloy-tuloy na, mga kababayan, ang hearing dyan sa Senado.
Alright? So, gagawin nila, okay, may probable cause, arestuhin si Marcoleta at ikukulong, di ba? Kasi nga, since non-bailable, ulit-ulitin natin, non-bailable, hindi ka pwedeng magpiyansa dahil plunder or dahil sa kadalihan ng isa sa parusa pag na-convict ka ay reclusion perpetua or habang buhay na pagkakulong, kaya hindi pwede magpiyansa. Iyan ang purpose nila para pigilan si Senator Marcoleta. Okay, tignan nyo yung numbers para, number one, sa impeachment at pwede nilang i-kudita, okay, uli ang Senado. How? Paano? Dito tayo ngayon papasok, mga palangga. Dito tayo papasok. Nakita nyo to? Eto, 9 minutes ago, kasama sa Magnificent 7, Kaso versus Villanueva, pina-finalize na ng Office of the Ombudsman ang paghahain ng plunder case laban kay Senator Joel Villanueva. Another plunder case. Sabi dito, kaugnay ito umano sa pagkakadawit ng senador sa flood control controversy. Ang sabi ni Remulla, hinog na rin. Ngunit kinakailangang puliduhin ng husto, puliduhin ang pagtanim ng kaso. Yang pagkakalahad ng impormasyon at ebidensya na kasama nito. Ayan, plunder case charges, So, ilan na yon? Marcoleta, Villanueva, plunder, parehong non-bailable yan. Pwedeng mamadaliin nila na, ito, probable cause, ikulong na yan kasi non-bailable. Okay, 1, 2, 13 sila. Si Senator Bato, wala na. Di ba? Dahil, hinahunting, papatayin din, gugurgurin din. So, 10 na lang sila ngayon. So, meaning, kasama actually si Senator Robin Padilla. Tingnan, ano ba title natin? Kasama si Senator Robin Padilla, pero yung obstruction of justice na pino-float nila ngayon na harboring of criminal, yung ginawa ni Senator Robin Padilla na kung saan hinatid niya si Senator Bato sa Makati, which is coming from his statement, di ba? Gagawa nila ng issue yon. Pero kung yun ang ikakamada nilang, itatanim nilang kaso, ipipilit nila kay Senator Robin Padilla, bailable yun. But I don't know in the next few days kung ano namang kaputahan ang kanilang itatanim kay Senator Robin Padilla. So, and sa other 13 senators, majority senators. So, kung titignan mo, Joel Villanueva, plunder, Marcoleta, plunder, ang kasunod yan, 3, 10 na. So once na nahuli na nila, mga kababayan, napahuli na nila, kunwari lang, hypothetically, nakipagsabuatan, ang Sandigang Bayan, kinulong si Villanueva, kinulong si Senator Marcoleta, which is, I believe, hindi papayagan ng taong bayan, ng INC, hindi papayagan ng mga born again, di ba? Si Joel Villanueva, for sure magsasanib sayang mga yan. And also Senator Robin Padilla, ang ating mga palagang Muslim, baka maghalo ang balat sa tinalupan. O plus Jinggoy, kasama pa si Jinggoy. Right? Ito yung purpose. Kaya talagang pinupulido daw, sabi ng putang inang Remulla na ito, yung pagkakaso kay Senator sa mga senador na nabanggit natin. So now, di ba pwede nila yan in 1 week, 2 weeks? O si Senator Bongo, ililipad din nila, wala na. Di ba? Wala na. Ipagbilangin natin, Bongo, anong pangalan? Jinggoy Estrada, Marcoleta, Villanueva, Bato. Talo na tayo. Nakita ninyo? Ito yung gagawin nila. Kapag nakulong na, syempre, mag-change of leadership. Paano makaboto yung mga yan kung ikinulong na nila? Unless kung willing sila magkakagulo, another one is Chis Escudero. Wala na kasi gigil na gigil itong mga Bulaga 11 na ito, mga ulaga. Yan yung purpose nila, mga kababayan. Yan ang gusto nilang gawin. Di ba? Ang ikulong dahil hindi nila matanggap. Sino pa ang mga sa tingin ninyo? Okay? Na pwede nilang kasuhan. Dahil hindi nila matanggap, yung nangyaring change of leadership. Although, Jinggoy, Villanueva, Bato, Escudero, o 5, yung isa pa,
Robin Padilla, Jesus is Lord is born again, right? It's born again, darling. Okay, ngayon, 5 na yon. 13 minus, ilan to, 5? 7 na lang tayo. So, hypothetically, kapag ano tawag dito? Tama ba yung bilang ko? Bilangin nyo nga. Ang mga kapatid ba bilyar? Kulang na nga lang, patayin nilang lahat yung mga yun. Para yun, no, sila na lahat. Magagawa nila. But hypothetically, kapag nangyari yan, impeachment, talo na. May impeach sila si Inday Sara. Alright? Unless na mag-resign si Inday before the vote, before the judgment, then, piniliwanag yun na kanyang ni Respicio, I think. Then, number 2, mapililipat sa kanila yung Blue Ribbon Committee, yung mga chairmanship ng committee na kung saan mga kababayan, okay, makukuha nila yung gusto ni Bangag na term extension or charter change. Okay, sagutin natin si Pinky Fairy. MD, kahit makulong ang mga senators, they still won't have 13 to change the Senate leadership nor impeach VP Sara because they need 16 to convict. 16 to convict. Good point yun, ano? Teka, wait. 16 ang kailangan nila. Parang na-explain yata ni Spokes Harry Roque na sa Constitution ang nakalagay is 2/3. You're right. But siguro just po, tama, naalala ko yung lecture ni Spokes Harry Roque. Thank you for that, Pinky Fairy. Yeah, kasi sa Constitution, hindi pwede yung kung ilan lang yung present. Na-explain ni Spokes Harry yan. Okay, tama. So, tama, kakailangan nila ng 16. O, hindi nila ma-impeach pero they can change the leadership. I think yan yung kanilang focus para hindi maimbestigahan ang flood control. Pinky Fairy, thank you for reminding. Kaya napakaganda ng ating discussion ngayon. 'Di ba? 9 to yes. Yeah, 9 to acquit. Tama. Ilan na ba natira sa atin? But again, sabi nga sa Constitution, dapat 16 ang bumoto to convict. Okay, to convict Inday Sara. So I think hindi sila mananalo sa impeachment. Dito sila ngayon sa change of leadership. Yan ngayon ang gagawin nila. So kaya ipapakulong talaga nila si Senator Marcoleta, si Senator Villanueva. Yan ang gagawin nila, mga kababayan. And also, okay, moving forward, dito sa 18 Marines. 'Di ba? Finailan din, 'di ba, ng kaso diyan sa DOJ. Yung mga expose ng 18 Marines. Kahapon, dyan sa Pilipinas, ay nag-file din ng counter-affidavit itong 18 Marines patungkol dito sa kaso sa kanilang perjury at cyber libel na kinaso nito ni, sino ito? Kasama si Anyo, dating traidor, okay, na dating appointee ni PRRD, si Trillanes, si Katapang, kasama pala itong gagong ito, Villanueva, at si si Boto, si Saba de Lima. Anyway, mga kababayan, so eto ngayon, ang pinupunto natin, the reason why gusto nilang ikulong si Senator Marcoleta para hindi na matuloy yung hearing, not hearing, yung investigation dito sa flood control project. Flood control, mali-maletang pera na ninakaw ni Lisa Tanas, ni Bangag, ni Bersamin, ni Pangandaman, ayan ang nakasulat sa expose ni Zaldico. And I hope, Zaldico, if you're watching, Palangga, it's time for you to shine. Alright? Paano shine? Lahat ilabas mo na. Magtestigo ka, i-allow ka na ikaw ay, payagan sa Zoom, itodo mo na lahat. Kung anong nalalaman mo sa kidnapping nila kay PRRD, ilabas mo ng lahat dahil hindi ka bubuhayin ng mga bangag na ito. Lahat kayo papatayin. Kung ako nga, Zaldico, okay, na wala namang posisyon sa gobyerno,
Wala naman akong participation dyan sa kahit anong mga pondo-pondo gustong ipapatay ng bangag administration at mga kasabwat na mga puking ina. How much more ikaw? Diba? Gugurgurin si Bato, nakita nyo? Gugurgurin ka, nasa na si Romualdez. Hindi pa nila hindi pa nila pinapanagot, diba? Hindi pa nga, ang sabi dyan kakasuhan si Romualdez, I don't know kung na-push ba nila yung kaso. Bakit wala? Yan. Okay? Yan ang unang plunderer. Bakit wala pa? Kasi drama-drama lang, magkakasabwat sila. Ngayon, nag-shift sila kay Marcoleta, kay Villanueva, dahil nga dito, sa ibil-ibilan nila, kaputahan nila, oh my God, ang sarap talaga nilang, mga palangga. Kasi gusto talaga nilang maagaw yung leadership. Yan ang katotohanan na nangyayari yan. Samantalang si Bangag, ayun, lumipad sa Japan, ngako na naman, ako siya pag-uusapan ng mga bilateral chuchu, ang pag-unlad ng ekonomiya, ang partnership sa Japan. Dapat wag na nga bumalik yung hayop na yan, di ba? Sana nga magharakiri na yung hayop na yan, Kaso hindi niya gagawin yan. Ang mga naghaharakiri lang ay merong paninindigan na may kahiyan pala na kapag gumawa ka ng kaputahan ay wala ka ng mukha na iharap. But knowing Bangag, nakita nyo na nga, dumugo ang gilagid, tumulo ang sipon, di ba? Adik, authenticated, kabangagan, lahat, pag nanakaw, hindi yan maghaharakiri. And I am looking forward, praying so hard na magmilagro ang langit, na sana dumating ang panahon, okay, na si Bangag ay pumantay na ang paa. 10 ng mga magnanakaw. Tunay na pumantay ang paa dahil sobra na ang paggagago nila sa kaban ng bayan. Alright? Now what? Tignan natin to. Dali dami naman. Ngayon, mga palangga. Okay. Ano sabi ni Zen? Okay. Ngayon, ang mga pangyayari, so yan. Talagang araw-araw yan, talagang nag-iisip sila kung paano nila matanggal itong 13 Sen, paano nila maagaw ang leadership. Di ba? Samantalang kayo, araw-araw naghihirap, araw-araw napaparusahan kayo sa kahirapan, pero itong mga hayop na to, wala nang ginawa kundi mangharas sa taong bayan. Di ba? Yan ang ginagawa ngayon. Dahil ipapahiya sila during pag-open ng 20th Congress kahapon dahil nakita natin na umami naman si Pinky Lacson at si Tuta Soto, sabi ninyo, na nagkaroon talaga sila ng meeting para pag-usapan itong CONAS na ito o yung charter change or constitutional assembly na tinatawag na gusto ni Bangag. Alright? Talagang yan ang purpose nila, yan ang gusto nilang mangyari para tuluyan na ngang manatili sila sa pwesto para hindi na magkaroon ng 2028 election para sila ay hindi mapanagot kapag nag-change of administration. Yan mga kababayan, samantala kayong mga OFW ay hirap na hirap sa buhay ninyo, dyan sa airport, nagbalikan na naman ng extortion, nagbalikan naman ang pagdudukot ng mga gamit ninyo, yung mga gadgets, ayan, yung mga over baggage nila or yung mga luggages na nagtitrending ngayon, na may isang OFW, tama ba, napanood nyo ba yon, na pinag-aapakan niya yung chocolate na over luggage daw yun, but we don't know exactly talaga kung ano yung real deal doon. Nabasa niyo ba yun? Ang sabi, nag-over siya ng 4 kilos. Is it kilos or pounds? 4 kilograms. 11,415. Yeah. 4 kilograms. Tapos, gusto niyang bayaran yung over ng 4 kilograms, pero ang gustong pabayaran sa kanya is total of 11. So, we don't know the exact, kung ano talaga yung real deal. But, ang opinion ko lang, okay? Ang opinion ko lang, di natin alam kung siya ba talaga, naniniwala ko nag-over baggage siya. Pero ang punto dito, na sinisingil siya ng 11 kilogram, 11, is it 11? It's 7 ba?
Tama ba? 7 kilos ba yung ano natin, yung carry-on? Ay, yeah, carry-on? Yeah, I think 7 kilos, tama. So meaning, mga kababayan, okay, kung siningil siya ng doble na ganon, at hindi siya nagbayad, well, hindi ko alam kung anong airlines, I think Cebu or whatever. So anyway, may racket na naman itong mga airlines na ito. Okay? Kung yun ay may katotohanan. But, tama yung ginawa niya na inapak-apakan na yung mga tsokolate kasi lalamunin lang yun ng it's either Jansap Airport, whoever they are. Tama, Hilda? Yes, pero gustong pabayaran all 11 kilos. Sobra sa 4 kilos. Ayun nga yung nabasa ko. So nakita ninyo, bakit mo pababayaran ng 4 kilos? Pero kasi, lesson ito sa mga traveler. Alam mo, kayo, pag nag-travel kayo, talagang saktong-sakto lang. Kasi hindi mo pwedeng igit. Ang iba kasi mababait. Cebu Pacific. Yes, Jensen. Yung iba mababait, nakakalusot ka. Nung pumunta kami ng Austria, over luggage ako, carry lang eh. Pero pag pumunta kayo ng Paris, putang ng airport ng Paris, yung kahit kalahating gramo pababayaran sa'yo. Kaya nung nag-travel ako with my friends, sila talagang bumili sila ng extra maleta. Ha? Ako, alam nyo, ito true story to. Ha? Kaya naloloka sila sa akin. Yung mga extra luggage ko, yung mga chocolates na binigay ninyo sa akin, mga palangga, nilagay ko lahat sa bulsa ko. Okay? Magaling na ako dumiskarte. Nilagay ko sa bulsa ko, ganyan-ganyan. Kaya hindi ako siguro may 4 pounds yung nilagay ko sa bulsa ko at yung binigay sa akin ni distressed mother na pagka ganda-gandang box sa chocolate, pinagkakalas ko yun. Kasi may lalagyan pa na karton na bigat. Tsaka may kahoy pa. Di ba? Yung from Belgium. So, ganun pa man, yun lang para hindi kayo ma-hassle. Okay? Mahirap talaga. Ako natututunan ko yan. Sabi ko nga tuwing magta-travel ako, sabi ko sa friends ko, pwede ba tayo mag-travel ng light na lang? Ngayon parang artista lang na, medyo chill lang tayo. Pero sa lahat ng travel, ako lagi yung aligaga. Lagi na lang akala mo may parang bakwit, parang laging pupunta ka ng bukid, meron kang bit-bit na isang latang biskwit, di ba? Laging ganun ako. Pero I learned my lessons na pag may mga sobra mga 2 kilos na ganyan-ganyan, kailangan nasa jacket mo and everything, pwede yun. Tapos tatanggalin mo na lang. Pag nasa aeroplano ka na, dun mo na ilalagay yung 2 kilos or 1, mga ganyan. Pero dun sa issue ng OFW, kung siningil siya, okay, ng 11 kilograms na dapat 4 lang, yun, dapat imbestigahan. But again, nakalimutan ko na, pero kasi yung every pound na exist mo, ang mahal yan eh. Di ba? Ang mahal yan eh. Para kang bumili ng isang luggage. I think, hindi ko lang alam yung rules dyan sa Cebu Pacific. Di ba? Pero sana, mga palangga, lalo na yung mga nag-travel, mga palangga ko, isaktuhin nyo na. Okay? Para wala ng kaguluhan, saktuhin nyo na. Ako, ang dami kong mga kwentong airport, pero this is not the time para pagkwentuhan natin. Iba some other time siguro. Alam nyo naman yan, di ba? So ngayon, mga palangga, mga kababayan, yan pa rin yung laban natin. Dahil na-booking itong mga hayop na ito kahapon sa kanilang mga kadyotahan na akala mo sila lagi ay biktima, na sila lagi ang holier than thou, na mga matitino, yung mga salot 11, di ba? Na pinagbawalan itong video na pinakita na kung saan, mga clippings naman yon or mga, not clipping, yung mga short video galing sa iba't ibang mga media. So galit na galit ang mga hayop na ito kasi nga naman na-booking. Alright? Na-booking itong mga yawa na ito. Kasi, talagang sabi ko nga, babaguhin talaga nila ang konstitusyon. Even though, sabi ni Amy Marcos, sige, i-withdraw niya yung video na yon as long as mangako daw itong mga Ulaga 11 na hindi nila ipupush itong charter change. Nangako ba? Hindi naman sila nangako. But ganun pa man, mga palangga, alam natin. Okay, alam natin ang gusto ng mga hayop na ito, burahin tayo lahat sa mundong ito para mamayagpag ang Bangag Administration. Ngayon, umalis sila papuntang Japan. Hindi natin alam kung ilang maletang pera galing sa pagnanakaw sa Kabanatang Bayan ang bitbit nila para itago sa kung saan man, maybe from Japan, then Japan, mayroon silang mga
bag lady, or bagman na ito, tumawid ka sa Switzerland or wherever, sa Bahamas, o yung mga ganon, bit-bit yung mga gantong maleta na pera ng bayan, habang kayo ay nagtitiis, habang kayo ay biktima ng kaputahan ng bangag administration na ito, di ba? Diyan sa Pilipinas nating mahal. Malungkot, di ba? Napakalungkot ang kinasasadlakan ng inyong buhay. So, ang mga headline ngayon, okay? Sabi ni Erin, noong pag-uwi ko last year, ang kilos dito sa London, Heathrow, pagdating sa Manila Airport, na over daw ako ng 3 kilos. Sabi ko, how come? Inignore ako ng babae. Ano nangyari? Diba? Pero may timbangan naman yun. Dapat nagtimbang ka, tapos babasahin mo, may ano yan eh, yung nakalagay dyan sa mga airline ticket natin. Nakalagay dyan kung ilan ang allowed lang, di ba? May resibo si Amy, especially yung sa Congress na niluluto ang CONAS. Yes, Nancy, kaya nga ganun yung kanilang, ganun ang gusto nilang mangyari. Yung pagkaisahan sila Senator Marcoleta, si Villanueva, nakasuhang plunder at ikulong nila para hindi na nga tayo makaporma dyan at papalitan nila yung leadership. Pero good point, no? Ilan sila, 10? Hindi sila makuha ng 16? Yes. I just don't know kung hindi sila makakuha ng, kunyari, pagpapatay nila, papatay nila yung 13, kunwari lang, hypothetically, kasi pumapatay ng tao to mga to eh. Ano kaya mangyayari? May lawyer ba dito? Kunyari, ginurgur nila sa kasamaang palad. Ha? Ginurgur nila. So, 11 na lang yung mga demonyong matitira. Ano kaya mangyayari sa impeachment? Even though walang nakalagay. Hindi people power, no? Baka bloodbath. Right? Sabi ni Hilda, yes, karamihan dito nila tinatago ang pera. Si Tamba at Recto galing dito sa Switzerland. Siguro nagtago ng pera. Nakita ko sa isa kong friend, nagpa-pick. Sabi ko, hey, mga buhaya yan. Okay, sabi ni Hilda. Yes, mga kababayan. Okay? So, yan ngayon. Ay, yung plano, ang mainit ngayon na usapan, mga kababayan, na si Senator Robin Padilla, sinusupina nila at pinipiga nila na kulang na lang torture nila si Senator Robin Padilla para umamin kung nasaan si Senator Bato. Malinaw naman yung statement ni Senator Padilla na hinatid niya lang sa Makati, di ba? So syempre, itong mga sindikato, wala yung pinagkaiba doon sa mga ulagang pulis na yung mga hihulihin nila na mga let's say for example, sa kanilang mga buy-bust operation o kung ano pa man, di ba? Tutorturin nila para umamin. Kung wala nga lang camera, kung hindi lang yan Robin Padilla, just an ordinary personality o person, mga palangga, gugurgurin nila yan or tutorturin nila para umamin. Even si Jimmy Bondoc, di ba? Sinupina din nila para daw, malaman kung nasaan itong si Senator Bato. Talagang gahayop to mga to. Hayop talaga itong gobyernong ito. Kaya sabi ko, sana dumating ang panahon na kailangan nyo nang tapusin sila. Okay? She already knows the boat is sinking. Sabi ni Donna Laron, no to Amy Marcos, yes, palangga. Hindi tayo mag-ano dyan. Hindi tayo mag-disagree yan. Alright? Ang ayan, talagang talagang pinupush nila talagang ito, si Joel Villanueva, talagang pinupulido talaga nila kung paano nila mapapailan ng kaso itong si Joel Villanueva. Alright? Tapos ang sabi ngayon ni ombudsman, okay, na isang bulate na lang hindi pumipirma hayop, hindi pa pumipirma yung bulate. Ayan, matagal yun ang sinasabi. Inahanda daw nila ng ombudsman, ng budulman, okay, ombudsman na maghain na rin ng case dito kay Romualdez. Matagal lang sinasabi nila yan, mga kababayan. Okay, sabi niya, we're being very careful about every premise that we make kasi first time ito gagawin sa kaysaysayan ng Pilipinas na magkakaroon tayo ng ganitong klaseng kaso. First time na gagawin kasi pinsan ni Bangag. Okay, at di ba nag-release ng statement, di ba si Romualdez, na kapag tinuluyan siya, ilalagdag niya lahat.
Ilalaglag niya talaga lahat. Okay? Or drama-drama lang. O ito ay strategic, drama lang para magamit nga dito sa darating na SONA ni Bangag na kunwari, okay? Ang pinsan ni Bangag ay kakasuhan. Pero hanggang ngayon, wala pa rin. Kaya sa sobra talagang galit nila, sabi ko nga, putang ina, grabe kawawa ang bayan natin. Si Bato, now Marcoleta, Robin Padilla, Villanueva, samantalang kayo hirap na hirap. Yes, Heidi, thank you. Katalagang guilty itong mga ito dahil nakita natin, 2022 pa lang, nung sinabi ko ang babaeng ahas na si Liza Tanas, smuggler, kidnapper, lahat na pagnanakaw, mga kababayan, matagal na dapat itong pinatalsik yung mga hayop na to. Kayo dyan sa Pilipinas, sana wag yun nang pabalikin si Bangag. Diba? Huwag nyo nang pabalikin yung hayop na yan. Okay? O sana pumantay na yung paa niya dun sa Japan at nang makapagbayad siya sa kanyang mga kasalanang pagnanakaw, panggigipit, pakikipagsabwatan dito sa mga oligarchs, diyan sa presyo ng bilihin, lalo na sa gas, lalo na sa agriculture, habang tumatangis ang ating mga farmers, diyan sa Benguet, diyan sa Mindoro, all over the Philippines, na walang bumibili ng inyong mga gulay, mga sibuyas at kung ano-ano pa, dahil ang pinapapasok ay si Satanas. Diba? Si Satanas, small but horrible. Correct? Horrible. Sabi ko nga, alam nyo, ulit-ulitin ko, kung bawat milyon na ninakaw nila ay kapalit bato, nako, lubog talaga sila sa kababato ng taong bayan. But sabi nga ni Maria Corinne Reyes, there will be a time for reckoning. I hope soon na yan, Palangga. Soon na yan, dahil pa ulit-ulit na lang, Estrada, sunod-sunod, nakita nyo? Puro headline, Plunder case versus Estrada, plunder case versus Villanueva, plunder case versus Marcoleta. Lahat na lang. Imagine mo lahat na appointee niya. Tapos yung pag-file naman ni Dr. Liachon kahapon, anong sabi dyan ng maleta kongresista? I think that was Ridon, stay strong. Alam niyo naman, intriga lang yan. Di ba? Pinailan si Recto. Okay? Pinailan siya ng kasong plunder din dahil dito sa what? O sa plunder, kung ano na pa mga kasong pinail sa kanya kahapon. Di ba? Dahil sa illegal transfer ng that was 89.9 billion na PhilHealth funds. Diba? Pero ang kaalyado, ang kaalyado ng mga Duterte, actually, hindi naman, yung 13, I don't think na lahat yan kaalyado ni Pangulong Duterte. Siguro talagang pinapractice lang nila yung right, diba? And right and wrong na ginagawa dyan sa Senado na dapat sila ay umayon sa tama na i-pursue yung investigation dyan sa Blue Ribbon Committee at dito sa mga maleta kongresistas at dito sa sindikatong ito. Yeah. Kung ito ang mangyayari, ako naman, sabi ko, lahat ng pangyayaring ito, may mga dahilan. Even nga ako, nung nagsalita ako noon, walang naniwala sa akin. Yung iba sa inyo, minumura-mura pa ako. Di ba sabi ko, one day, you will thank me, darling, na itong mga sinasabi ko, mabivindicate din tayo dito, ganyan-ganyan. So, ito na nangyari. So, kailangan pa ba matanggal muna itong mga to, makulong muna si Senator Marcoleta? Kaya lang, yung aking alindog na pupunta sa aking ayan. Ganun natin yung 80s look natin, di ba? So ngayon, mga palangga, okay? Alright. So ngayon, itong mga yawa na ito, kasi nga hindi nila ma-influensyahan yung 13 senators. May mga nagsabi na si Senator Lito Lapid daw, baka mapunta sa majority. Actually, hindi naman natin kailangan si Lito Lapid Di ba? Ayun, 10 minutes ago, sinabi ni Lito Lapid na manatili daw siya sa minority. Okay? Sabi niya, yun pong motion ni Senator Zubiri kahapon ay sinusuportahan ko. Di lang ako nakapagsalta kahapon, kala ko may botohan, kasi natutulog siya sa pansitan. Okay, wala naman tayong kailangan kay Lito Lapid. Hindi natin siya kailangan. Kung hindi lang kikidnapin si Villanueva, si Marcoleta, si Jinggoy, para lang maagaw nila ang what? Para maagaw nila ang leadership. Yan ang katotohanan, mga kababayan. Kaya dito, sabi ko nga, okay?
Lahat sila, pati si... Ayan. Anong kaputahan ito? Sabi ni Trillanes na support. Yan ang mga inaano ngayon ng media. Naniniwala si Trillanes, yung ulol na ito, na kaya daw bumaba yung kalidad ng Senado dahil may nakapasok na mga Duterte senators. Kung di ba naman ulol ang Jotang Genemis na ito? Imagine niyo. Hoy, Trillanes, panahon pa ni Abnoy. Okay? Panahon pala ni Coricong. Nahayop ka, mababa na ang Senado. Mababa na ang Pilipinas, ang korupsyon. Nakasama ka dyan sa pangungurap. Okay? Meron dyan in-expose. May interview, not really expose, old interview mo. Okay? Na yung mga consultant mo, sandamakmak. Ayan, pinost ni Harry Roque. I think, tingnan natin to mga kababayan. Okay? Ang kahayupan mo, Trillanes, na talawan ka. Pinos ni Harry, senior natin. Ito, pakinggan natin to. Ito. Ito, Trillanes. Sinasabing malinis. Sabi ni Karen Davila. Ito si Senator Trillanes, sinasabing malinis siya, pero napatunayan ng Commission on Audit na siyang may pinakamaraming consultants, 1.6 million a month ay napupunta sa sweldo ng 63 consultants kung saan kabilang ang family driver niya, ang houseboy, mga ex-mutineer friends, Okay, tama. ang consultants, pati kapatid niya, overpriced rin kayo sa budget, it's higher by 506,000. Eto si Ayan. Senator Trillanes. Yan po ina mo ka, Trillanes. Ayan. Ba't di pa napapanagot yung yawa na yan? During Jabnoy term. Yan. Driver, katulong, kapatid, nilagay sa payroll. As consultant, pinapasweldo ng bayan. Temo ngayon, patuloy na nagpapakalat ng kasinungalingan. Kaya dapat talaga may bitay ang kasong plunder. Diba? At ang plunder dapat hindi lang 50 million. Sabi ko nga, 1 million dapat doon lahat ang ulo ng mga putang ina. Diyan ilagay sa batas na doon ang julo ng mga yawa kapag sabi ko nga 10,000 ito, 20, 30, 40, 50, 100, 60, whatever, di ba? So kaya nakapal ng mukha? Yes, Honey Bunch. Kakampi natin ang, ito na. Okay, kakampi natin ang, tawag dito, ang INC at ang GIL at ang mga Katoliko, maliban lang sa mga paring mga ulol. Alam mo, sa totoo lang, sabi ko nga, everyday sinasabi ko to, malungkot talaga yung sitwasyon natin sa Pilipinas. Dahil ang mga pare ay nakakatanggap na ng mali-maletang galing sa kaba ng bayan, kaya talagang patatahimikin ang mga taong lumalaban katulad ni Marcoleta. Kaya nanindigan si Senator Marcoleta na I will not be silenced. Talagang hindi siya mapapatahimik. Ang sabi ni Senator Marcoleta, I did not seek public office to become comfortable. I did not take my oath merely to occupy a seat in this chamber while billions disappear into darkness. While constitutional processes are manipulated by pressure, or while the Senate is slowly conditioned to fear retaliation or independent judgment, I did not take my oath to serve only when serve is convenient. Sabi niya, I did not come to this chamber to lend my voice when power applauds and withdraw it when power becomes displeased. At least, sabi niya, I stated the truth. At least, I faced the issue. At least, I did not hide behind silence. So I asked, okay, mahaba ito yung sinasabi niya. But ganun pa man, maninindigan, ito si Senator Marcoleta, mga palangga, na lalabanan niya itong mga fabricated or mga technicalities o yung paghaharas sa kanya. Kasi meron nga siyang depensa dyan eh. Diba? Doon sa binabato sa kanya. Okay? Samantala, ang bangag na administrasyon, mga kababayan, sabi ko nga hindi nila titigilan, ayan, magkakasabwat sila, okay? Ngayon, anong gagawin nila? Ang sabi ng bangag administration, pinagagalaw nila, again, ang NBI, PNP, at hahanapan na naman ng buta si Baste. Si Baste, nung sa kanyang speech doon sa Rage Coalition,
Diba? Nung sinabi ni Baste, ano ang achievement nitong addict na ito? Binalik yung droga, binalik yung kriminalidad, binalik yung korupsyon. At ngayon, yung putang inang bangag na yan, gusto pang magtagal sa termino niya? Diba? Sabi ni Baste, magaling din sa kawalang hiyaan. Tapos sabi niya, jutang gininang yan. Actually, grabe, very powerful yung kanyang mura. Okay? Ano sabi niya? Ano sinasabi itong mga bangag na ito? So ngayon ay hinahanapan nila ng butas. Kasi galit na galit sila dahil minumura natin sila. Diba? Ang sabi nga dyan ni Clarissa Castro, ang mga DDS daw ay palamura. Okay, mas tatanggapin ko na dahil totoo naman na nagbumura ako ng putang ina niyong lahat. Kaysa kayong mga bangag ay palanakaw, palaitot, di ba? Palanakaw, palaitot, palabuli, pala-chup-chup ng boto, mga ganyan, pala-orgy. So, anong gusto niyo? Anong gusto niyo? Palamura o palalolo? O pala-chup-chup, katulad ni Dilima? O palabuli, katulad ni Bangag? O pala-orgy, di ba? Gusto ko lang yung babaeng yan, pangay na grabe magmura yan, malutong. Gusto naman yung babaeng yan. Di ba? Yung ahas na yan, katulad ni Satanas, magnanakaw, kidnapper, hoarder, smuggler, maraming namamatay na mga taong bayan dahil sa pagnanakaw nila, right? Okay na ang palamura kaysa sa magnanakaw sa kaba ng bayang mga hayop kayo. Yan ang katotohanan. O, anong gusto niyo? Pag sinabi, yan si Maharlika, grabe ang bunganga niyan. Talagang umaapoy sa mura. O, magkatabi kami ni Dilima. Di ba? Nagchichismisan dun sa bulwagan. Si Maharlika, grabe ang bunganga niyan. Mura. Tapos yung si Dilima, grabe ang botok ni Dayan. Kinchup-chup. Inagawan pa ng asawa. Yan si Lisa Panas. Yung hayop na yan, bumika ang bilat niya. Kasi bangag na bangag sila. Ngayon si Marcos Jr. tumuwad. Nag-8-8, nagbigaon. Di ba? Tapos sasabihin na yan, si Raisa Virus. Alam mo yan, di ba? Chuba-chuchu sila ni Lamas. Anong gusto nyo? Di sabihin mo lang pala mura ako. Ayan si Clarissa Taratara, yung bunganga niya, bayad para magsinungaling. Right? Okay na pala mura. At least hindi pala lo o pala chup-chup. Sino pa? Alam nga naman, magkatabi kami ni Kiko Matching. Sabi niya, si Maharlika pala mura. Alam yan si Kiko, hindi naman yung tao. Jonggo yan. Punta ka na, di ba? Anong gusto niyo? Yawa yan. Junggo yan, junggo, hindi yan tao. Chupa-chup-chup. Yes, di ba? Ay, nako, mga kababayan. Ganito ang laban natin everyday. Hindi tayo, hindi natin titigilan itong mga hayop na to dahil tama ang sinabi ko, tama ang sinabi ni Baste na undeclared martial law na ang ginagawa dyan sa Pilipinas. Habang kayo ay hirap na hirap, tumaas ang dolyar, tumaas ang gasolina, bumagsak ang piso, right? 61, 62 na, di ba? Habang, yung ibang mga OFW, wow, ang taas ng palitan. But, ang catch niyan, yung buying power ninyo ay, kung dating 1,000, naging 1,500 na, it's still useless, right? Alam ba sa natin, pinaliwanag yan. Kaya kawawa kayo, habang si Bangagay humahakot ng pera ng bayan. Yung mga buwaka ng inang yan, mga kababayan, hindi natin sila titigilan. Diba? Hindi natin titigilan ang mga artista lalo na mga kakampi ng mga demonyo. Right? Dati, galit na galit kay Bangag. Ngayon, magkakampi na ang mga hayop na mga pinklawan. Yang si Raisa Virus na yan. Binuboljak yan ang mga trolls ni Bangag. Ngayon, magkakampi na sila. Ang tanong, ilang maleta, magkano ang pakimkim ni Raisa sa mga trolls o sa mga dugyot na mga vloggers ni Bangag na magnanakaw lahat sila at nakikinabang sa pera ng bayan. Kaya sabi ko nga, even yung mga trolls at mga bangag, ay mga bagag vlogger, dapat kasama sa bita yung mga putang inang yan. Right? Kasi, perwisyo sila eh. Yes, si Vice Caballo. Yung kabayo na yan. Tanggalin mo yung makeup ni Vice Caballo, mukhang butakal na kabayo. Tama ba yun? Yung mga artista, mga putang ina ninyo, na mga nakikisaw-saw sa mga Marcos, kabangagan. Dati ang ingay-ingay nyong mga hayop kayo. Yung mga arte-arte nyo, hindi dahil sa taong bayan, hindi kayo magkakapera sa mga pagbika nyo ng mga bilat nyo. Mga hayop kayo, kasama kayo sa salot sa lipunang
sa Tabangagan. Sino pa? Awayin na natin ngayon. Mga yawa. Right? Oh, ano pa ang mga issue dito? Puro ganyan, puro Duterte. Tapos si Bangag, yun na kanina, nag-speech naman siya. For sure, pag akyat pa lang nila sa aeroplano, baka nag-orgy na sila. At sky is the limit na yung mga iniinom nilang alak. Samantalang kayo, nagtsatsaga sa mga trolls. Ay, yung mga trolls kayo, binabayaran kayo tigpa 500. Right? Right? Sabi ni Zane. Thank you, Zane. Si Agot daw, may concert pala kaya nag-iinga. Yang palito na yan, isa pa yan. Yeah? Ay, mga artista, kaya kayo, yung mga anak ninyo, huwag mo nang nag-patronize sa mga artista, mga putang ina. Diba? Mas maganda pa kayo dyan. Diba? Mga pukpuk yung mga yan, pakangkang sa mga politiko para magkapera. Ano sabi ni Lito Lapid? Meron na naman. Mahal kita. Ito ang mensahe ni Lito Lapid. Matapos siyang pasalamatan ni Pia Cayetano kahit magkaiba na sila ngayon ng panig sa Senado. Sabi ni Senator Pia, gusto kong magpasalamat kay Senator Lito Lapid kahit na magkakaiba tayo ng partido. Sabi naman, majority, minority, buwan-buwan, nagpapadala pa rin siya ng Maha Blanca at Suman. Sabi ni Lito Lapid, gusto ko po kasing malaman mo na mahal kita. Ano ba ito si Leon Guerrerong hayo? Mahal kita. Oy, teka, single si Pia, no? Di ba may jowa ito si Lito Lapid? Sinong jowa nito? Mag-google, hindi ko alam ang ano nito eh. Leon Guerrero, hindi ko alam kung ano nitong kapotahan. Mahal daw niya si Pia. Pero may boyfriend si Pia. Gusto niyo ba i-chismis ko? Pero wag na. Ang layo kay Leon Guerrero. Ay, sorry Senator Pia. Sige, ayoko na lang pag-usapan yon. Okay? Kaya hindi ka na ubrad siya. Diyos ko, chismis na naman si Palangga. Ayun, yung Lorna Tolentino. Sila na ba? Yung Lorna Tolentino bago niyang jowa. Di ba? Si Leon Guerrero. Baka magselo si Lorna T. In fairness, si Lorna T. Maganda yan, ha? Pero ngayon yung mukha niya parang in-injection na ng formalin din. Ano ba naman itong mga artistang to? Hoy! Mga artistang mga kulubot! Tatandaan naman tayong lahat kung kulubot tayo mga putang ina. Di ba? Kung pwede lang ng enhancement. Di ba? It's okay to enhance, But ako, I am embracing my growing up. Yeah, organic yan. Okay, yung buhok lang natin ngayon ng synthetic. But, sa loob yan, napaka-organic. Ito lang ang synthetic sa atin today. Right? Boto, sabi ni Maidon. Yeah, okay. So yung mga artista niyan, alam nyo kasi, mga naputol ako, yung mga anak ninyo, huwag nyo na pinagpapanood ng mga kaputahan. Nakita nyo ba yung mga artista? Wala nang ibang acting, kundi pa ulit. Wag po! Inay, wag po! Maawa na po kayo. Karding! Di ba? Di ba? Puro na lang paulit-ulit. Hindi na nag-improve. Di ba? Inside the rape scene. Okay? Yung anak, what? Yung anak, ginahasa ng tiyuhin. Chupain. Wag po. Di ba ganun? Wag po, hindi po ako magsusumbong kay inay. Hayaan niyo po, huwag niyo po ako sakta. Di ba ganun mga putang ilang drama na lang yan. O kaya, saan ka nagaling kagabi? Di ba mga ganun sampalan? Oh my God. Sa totoo lang, it's been, simula na punta ako sa Amerika. Dahil busy ang buhay ko. Tapos pag pinapanood ko itong mga artista to, hindi na ba nagbago? Di ba? Huwag po. O kaya, Yaya, nasa ng juice ko? Puro ganun, di ba? Nasaan si Sir? Mga puta lang na. Walang improvement. Yung pelikulang Pilipino, wala. Puro drama. Is either kabit, inapi, ulila, or ulila, threesome. Ano ba, threesome? Di ba yung mga ganong kaputang inahan? Anong mapapalaan ng mga anak nyo dyan? Wag po, inay, wag po. Ay, itay pala, itay. Katawa itong mga, kaya, sabi ko nga, mas maganda yung mga unang panahon, okay? Unang panahon ng mga palabas. Kasi, yun palang mga first time, pero ngayon hindi sila nag-improve. O kaya, mga multo, shake, rattle, and roll, mga ganyan. Right? Wala yung mga artistang ito na hindi nakakatulong para
i-educate ang taong bayan na si Marcos Jr. ay kawatan. Nako, dapat sila bitayin din. 'Di ba? Hindi nakakatakas hindi nakakatalas ng isip ang mga teleserye, nakakabobo, sabi ni Hazel Corpus. Correct. O yung mga anak niya, imbis na manood ng teleserye, mag-aral kayo ng mga free certificate courses dyan sa Coursera.org at saka sa ano ba yung isa kong pinupuntahan? Coursera at saka yung sa Harvard EX, okay? harvardex.org, I think, or Coursera, COURSERA.org. Yan, puntahan nyo yan. Ang dami mga short courses dyan. Yan, pagbasa nyo mga anak ko, di ba nood ng mga telenovela, yung mga mga alpot-alpot ng, it's kachipan. Well, yan ang pinifeed sa inyo eh. Yan ang pinagkakitaan. Sabi ni Gwapo, si Ivana Andrea Kabit. Okay? Kabit ba sila? Ano sabi ni Palangga, ni Gwapo? AI na ngayon, kaso kulelat pa rin sa visual effects. Walang improvement. Kahit tayo, pwede tayo gumawa ng di ba? Ng mga moving AI. Sa karamihan ng mga artista now, puro na lang sunod na mawala ang mga hudas. Udemy ano yung Udemy? Udemy. Alright? Alright, ano sabi ni Jojit Marlica, napapanood mo din ba si Eloy Bugris? Oo, isa pang artista yan si Palangga. Isa pang bratatatatat! Nandiyan si bratatatatat. Oo, binati natin si Eloy Bugris. Eloy, happy birthday to you, Palangga. Nag-arte-arte ka gid sang imo nga bonggang-bonggang black gown. Nilay ko ka na drama-drama si Baklaw. Diba? Kanya-kanya eksena, right? Okay, happy birthday to you, my dear Palangging-ging. Yes, Asilar. Nagko-Coursera ka rin? Parang Coursera din po. Yeah, Hazel. Ang dami na pwede pag-aralan doon Palangga. Same script, same plot, same twist, no change. Sabi ni Juan De Remon. Exactly. Yeah. Yan yeah. So, ganun pa man. Ano pa ba? Teka ba? Baka may nakalimutan tayo mga kaputahan ng mga bangag. Ang lungkot, Ang lungkot ng ating buhay. Okay. Okay, presyo ng langis. Okay? Ayan, presyo ng langis. Bahagya daw bumaba. Bahagya nga ba? Totoo ba? Na bumaba na yung bumaba na yung presyo ng gas? Tapos itong mga hayop sa PNP, nakahanda na daw silang lahat para sa bagong ICC arrest. Para kanino? Kay Senator Bato? Senator Bato? Para kay Senator Bongo? Pati nga si Inday, dadamay nila dyan, di ba? Lahat yun idadamay nila, uubusin nila tayo. That's why you have to do something. Kailangan nyo ng manindigan. 2022 ko pa sinasabi. Right? Kaya po ang lalambot ng mga bata ngayon dahil sa puro teleserye na papanood. Sabi di ka, oo nga puro katsipan. Diba? Yung mga artista na yan, mga bulok ang pagkatao ng mga puking inang yan. Hindi ko nila lahat. Marami dyan na hindi ko nila lahat. Kasi marami din tayong artistang, hindi marami, ilan na sila. Yung mga putang inang yan, tignan yung mga background nila. Tignan mo yung mga background. Saw sa politika. Antay Marcos, chuchu. Rosas para kay Lenny. Ano ba yung kanya? Pink roses. Hindi mo yung putang inang Lenny Robredo. Laban kay Marcos, magdanakaw si Marcos. Binigyan ng 500 million budget. Yung kanyang lugar. Nakipag elbow to elbow na kay Bangag. Walang paninindigan. Diba? Nanindigan siya doon sa kanyang electoral protest na pinal ni Bangag sa kanya na sinasabi ni Bangag, kasama ako doon. Sa pakikipaglaban, nung ako ay Bangag supporter pa, na si Lenny Robredo ay nagnakaw ng boto ng taong bayan. Diba? Nagnakaw ng boto. Yung mga boto nyo. Right? Tapos ngayon, binigyan ng 500 million? Tignan natin. 500 million yun eh. Alright, tignan natin check natin kung 500 million yun. Okay. Ano sa tingin ninyo?
Oh yeah, 500 million. Oh, ito, tama. Oh, imagine mo. Oh, ano sabi dito? Tingnan mo, oh. Alright. Leni Robredo nagpasalamat sa 500 million pesos, okay, na pinondo dyan sa Naga Coliseum. Kaya tumahimik ng putang ina. Imagine mo, walang paninindigan. Noong panahon ni Jabnoy, galit na galit sila kay Marcos, magnanakaw, mamamatay tao, lahat, plunderer, at kung ano-ano pa, nalagay sa Guinness World Book of Record. Then now, tahimik na si Mama Leni ninyong putang ina. Meaning, kung saan meron, okay, na pera, di ba? Doon din siya umaayon. Pag walang silbi kay Leni, doon during the time, wala pang silbi si Bangag eh. Dahil wala pa sa pwesto. Kunwari, nakikipaglaban sa korupsyon. Pero nang binigyan ng kalahating bilyon ng putang ina, ayun, kaya tignan mo, yung mga artistang kumakampi sa kanya, katulad di Agot Isidro, si Bigat lang Ann Cortez na pinapakita yung labia majora niya, di ba? Majora minora, wala na lang yung tinggil niya lumabas, di ba? Si Vice Caballo, lahat yung mga putang inang yan. Wala kayo may pagmamalaki. Dahil sikat kayo? Putang ina nyo, sikat din naman kami Di ba? Sikat din tayo malangga. Yun na lang, hindi kami nagpapagamit sa politiko na mga katulad yung mga hayop kayo. At kayo, mga acting nyo, wala kayong naibigay na education sa taong bayan o sa mga bata. Puro kapokpokan. O hindi yung hiwa ng bilat ni Ann na ipapakita para gayahin, yan ba? Mag-emote-emote ka para yung bilat mo, mag-gown-gown ka, yung bilat mo, ipakita mo yung hiwa. Asan ang dignidad? Yan ba ay kagalang-galang yung mga putang ina ninyo? Yung bilat nyo, kulang na lang, ibukaka nyo katulad din ni Satanas doon sa video. O yung buli nyo katulad ni Bangag, di ba? Parang si Barry 4 lang para si Leni, pare-pareho lang yung mga yan. At yes, ibig sabihin, pera lang talaga ang habol ng mga trapo-litiko, hindi para sa taong bayan, sabi ni Aguila. Exactly. Please, yung mga anak ninyo kawawa. Ayan o, pag-asa na, huwag nyo pinapanood ng mga artistang mga kaputa. Ipag-subsub nyo, bilan nyo ng microscope yung anak ninyo, pag-aralin nyo ng mga certificate courses para tumalino, para tumaas ang antas ng pag-iisip ng ating mga kabataan. Hindi ngayon, puro nakikita mo sa TikTok. It's so sad. Okay, it's so sad, lahat ngayon gusto na magparetoke ng ilong. I mean, it's your choice, pero yung mga bata pa, para lang to sa, this is just my opinion. It's your money, pero ako bilang isang nanay, you know, kung pwede ko masabihan ng anak ko na, maganda naman yung Junakis ko, so I don't think kailangan niyo magparetoke ng ilong. Anyway, lahat ngayon mga bata, ngayon may nakikita ka, no? Lahat gusto it's all vanity. It's so sad. Yung anak nyo, i-enjoy nyo, gabayan ninyo na wag na manood ng mga kaputahan ng mga artistang yan. At wag na puro vanity. Hindi porket nakikita nila sa TikTok, lahat na lang, yung mga outfit na kita yung susubels o yung mga bilat. Diba? It's so kadiri. Oh my God! Sino yun nagsabi? Oh my God, kadiri! Kita mo yan si Puso. Ano nangyari sa kanya? Duterte lang ang sakalam, sabi ni Aguila. Okay? Yes. Sabi ni Jojit, totoo pala yung excess baggage na 4 kilos. Akala ko, Pegis, totoo. Meron yan. Ito. Ang ginawa ni kababayan natin, mga kababayan, ito bago tayo, bago nyo makalimutan. Here we go. I think pinashare natin yon. Ay, yung aming real ni spokes Harry Roque. Diba nakita niyo ba yung mga dramatization namin ni Harry Roque? sabi ni, tawag dito? Sino yun? Si Kaufman, si Harry Roque. Pero by the way, nag-waive si PRRD, nag-waive si PRRD, nag-sign siya ng waiver patungkol dito sa, nasa na ba yun? Na-spoke sa Harry Roque. Na hindi siya attend dun sa darating na pagpe-present sa kanya, di ba? Nag-wave si Spokes Harry Roque. Si PRRD. Nasa na yon? Okay, here we go. Da-da-da-dan.
Da 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 da. Okay, here we go sa go. Ito yon. Oh. Ito, totoo yun. Yan. Hinapon ko yan. Para hindi makakinabangan. Napakan niya yung mga chocolate. Yan. Post ko to sa social media. Yan. Tapon ko to. Pasalubong ko yan. Oh. Yung problema sa atin, tapon. Oh. Okay, yan. Alam nyo, may history ako dyan. Sige, kwento ko na lang kasi parang ginagandaan ako magkwento. May kaibigan, kaklase ko, okay? Sometime in 2009, pumunta siya dito sa Amerika. So, may dala siyang pasalubong sa akin. May pulburon na favorite ni Bangag at kung ano-anong mga chuba-chuchong malagkit. So, nung nasa airport siya, hinarang siya. Hindi ko lang maalala kung ano yung exact na food na ayaw dyan sa Pilipinas. That was 2009. That was Abnoy, no? Na ayaw payagan ng immigration, okay, dyan sa airport, na bitbitin papuntang Amerika. So, alam mo kung anong ginawa ng kaibigan ko? Okay. Sabi gano'n. Una, nakipaghagal siya na, hindi naman po yan bawal. Ganyan. Nakalimutan ko na kung ano yung pagkain yun. Basta, I forgot, 2000. So, ang ginawa niya daw, binuksan niya, at dinuraan niya sa harap ng mga, gawin nyo yan, sa harap ng mga, dyan, mga tiwali niya sa airport, ang ginawa niya, bawal ba to? Gumanon daw siya. Ayan. Para hindi nila makain. Kasi gano'n naman tama yung ginawa ng OFW. Para hindi nila makain. Kasi iwan niya dyan. Di ba? Pero makakain pa yun, yung mga patay gutom. Kasi bukas pa eh. Kahit durog-durog. Ilalagay nila sa rep yun. Dapat palangga, binuksan mo. At ginanon-ganon, dinuraan mo isa-isa. O kaya ihian mo doon. Di ba? Ihian mo. Teka, ihian ko na mga tsokolate. Ito mga putang ina ng magdanao kayo. Di ba? Pwedeng ganon. Alright? Alright. Barbar na, Alright. But, sabi ni Emma, Madam, pwede bang mawala ang pagkasenador nila kung makakasuhan man sila? No, hindi pa. Hanggat hindi pa sila convicted, di ba? Matagal naman kasi yung kaso. Di ba? Matagal yung kaso na yan. So, pag na-convict na sila, ibang story na yon. Pero hanggat ongoing ang kaso, pwede pa rin silang manatili na sila ay senador. Katulad ni Laila de Lima. Yung chumup-chup dun sa kay Dayan. Di ba? So, yan. Pero ang target talaga nila yan, mga palangga, ayun nga, tatanggalin papalitan ang majority, ang leadership. Okay?